John chapter 12, verse 37 hanggang 46. John chapter 12, reading from verse 37 hanggang 46. Yan, babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. At ganito ang ating matutunghayan. John chapter 12, reading from verse number 37. But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him. Tinutukoy dito ang mga Jew to the Lord Jesus Christ. That the saying of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report, and to whom hath the arm of the Lord been revealed? Therefore they could not believe, because that Isaiah said again, He had blinded their eyes and hardened their heart, that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them. These things said Isaiah when he saw his glory, and spake of him. Nevertheless, among the chief rulers also many believe on him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. For they loved the praise of men more than the praise of God. Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. And he that seeth me, seeth him that sent me. Verse 46, I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa kalayaan na pag-aaral ng banal na salita. Father, we continuously ask for your guidance, that the Holy Spirit may move in our midst. Talk to us, open our hearts and our minds, that we may behold wondrous things out of your law. Hiningi ko po ito, Panginoon, sapagkat alam po namin na ano man po kasalanan na aming pong bitbit, gaano man kami kabait, kagaling sa paningin ng ibang tao, ito po'y baliwala kung di po kami magiging maayos sa inyo pong harapan. Kaya ngayong oras ito, hiningi po namin ang patuloy na paglilinis upang sa aming mapag-aaralan ay makita po namin kayo at magpabago po kami. Lahat po kami, Panginoon Diyos, ay hindi pa perpekto, and we are waiting for the day na kami po'y kukunin ninyo at sa inyong pagbabalik, Panginoon. Ang katawang ito ay hindi na po katawang masisira. Ang katawang ito hindi na magnanasa na namang mga bagay na makamundo, mga bagay na makasalanan. Kaya ito yung pagkakataon, Panginoon Diyos, sa maluwalhati po namin kayo hanggang sa oras na meron po kami. Salamat po, Ama. Nabalik namin sa iyo papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari po tayo maupo. Yeah, so hindi na tayo magpapakatagal. Ano po, medyo ako ay kulang pa rin sa tulog. Continue to pray for me, ano po, at yung akala ko dati, yung third year ko dati, medyo mabigat. So, medyo matrabaho naman po ang fourth year. And the Lord is giving me, ano ba mas magandang word? Not a vision, but rather a plan in our church. Okay, that somehow, again, sabi ko nga, hindi nawawala yung direction po ng ano ba ang susunod na step for our family or the church family na dapat gawin po natin. Ayan, at sa pagpapatuloy po, ang title po ng mensahe po natin for today, The Levels of a Genuine Disciple. The Levels of a Genuine Disciple. Now, when we talk about levels, para yung hagdanan. Okay? Meaning to say, nagkakaroon ng development, nagkakaroon ng pagsulong, nagkakaroon ng pag-angat. Ang buhay ng mananampalataya ay ganun din po. Hindi ho siya dapat humihinto, kundi ito ay nagpapatuloy, nagkakaroon ng development, nagkakaroon ng pag-angat. Amen? Now, ang isang mananampalataya na walang development, na walang pagpapatuloy, meron pong malaking problema. Wala pa ako nakita na ang isang halaman na lumalagot and then all of a sudden, paliit siya ng paliit. Wala akong ganon. Ang halaman, it's either lalago yan o mamamatay yan. Pero wala akong lumiliit. Wala akong bumabalik. Ganon din sa isang mananampalataya. Now, notice when the Bible tells us
that we should grow in the faith, yung salitang lagi yung marinig po doon is morphia or metamorphosis. May pagbabago. Just like, alam mo yan, sa butterfly, meron pong levels ng alam mo yan, paglago niyan, from larvae to pupa to butterfly. Hindi ko siya bumabalik yung butterfly to pupa. It's either magpapatuloy yan sa butterfly or mamamatay po yan. Ganun din sa buhay ng isang mananampalataya. Now, ngayong umaga pong ito, when we talk about disciple, we are talking about the follower of Jesus. Amen? Are you follower of Jesus? There is a statement, okay? A disciple of Jesus, or a disciple is a follower of Jesus, but not all follower are disciples. Ulitin ko, okay? Disciple is a follower of Jesus, but not all followers are disciple of Jesus. Tingnan po natin. Sapagkat ang buhay po ng isang mananampalataya, sabi ko nga kanina, there should be development. And there are 3 words na kinakailangan ko pong sabihin sa inyo at kinakailangan nyo rin matandaan. Isa po itong concept sa isang book, How to Make Disciple by Haddon Robinson, if I'm not mistaken. Ang mananampalataya o ang tagasunod ng Panginoon, it's either he is curious, okay? He is convinced, and the third one is committed. Ulitin ko, curious, convinced, committed. Iisa-isahin po natin yan. A disciple of Jesus, number 1, ito po yung point number 1 po natin, okay? Curious disciple listens attentively, not selectively. Curious disciple listens attentively, not selectively. Now, dito ho, ang sabi ko sa 37, ganito. But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him. Okay? So, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na tagasunod ka ng Panginoon, you're automatically a disciple of Jesus. Kasi ho, mga kapatid, anyone can follow Jesus, depende yan sa kanilang motive. Okay? Just like going to church. Pwedeng nagpupunta kayo dito, pero iba yung motibo mo, hindi masasabing ikaw ay tunay na tagasunod ng Panginoon. Pero paano natin masasabi na tagasunod ka ng Panginoon? Number 1, you have to listen attentively and not selectively. Now, kung aatras po natin sa verse 36, ganito po ang ating matutunghayan. Verse 36. Ayun o. This thing, sabi nung bandang huli, this thing spake Jesus. So nagtuturo po siya. And departed and did hide himself from them. Remember, please listen, makinig kayo. Nung nasa earthly ministry ang Panginoon, He always work and He always tells word. Lagi magkadikit yan. Work, word. Pag sinabi nating word, nagtuturo po siya. Pag sinabi po nating work, He is doing miracle. But why on earth gagawin niya yung word and work? Kasi gusto niyang ituro na si Kristo ang katuparan ng pangako. Okay? Si Kristo ang tanging susi, ang tanging daan patungkol sa kaligtasan. Kaya po, again, sabi po natin dito, verse 37, but though He had done so many miracles before them, ano sabi dyan? Yet they believed not on Him. Sumusunod sila sa Panginoon. Okay? Ngayon, ang ginagawa ng Panginoon as He teach them, as He preach to them, nilalapit niya yung tao. For what reason? Makilala nila ang Panginoon, makilala nila ang gawa ng Diyos upang magtiwala sila sa Panginoon at mabago ang kanilang pamumuhay. But sadly, these people, hindi nilang gusto yon. Bakit? Because for them, okay, sa kanila, they are just curious about Christianity. Sila yung tipo ng tao na pakikinggan lang nila ang gusto nilang mapakinggan. Okay? Remember the parable of the sower? Yung mga buto na nalaglag saan? Sa batuhan. Anong description ng Bible doon? Sila po yung ang bilis tumubo. Okay? Pero hindi nagkaroon ng ugat kasi yung ugat na dapat pagtamnan nila masyadong matigas. So ano nangyari? Dumating yung araw, natuyo agad sila. Ang explanation ni Jesus po dito, sila yung ang galing-galing makinig.
Pero alam mo yun, sa kabila ng katuwaan sa pakinig, hindi totoo sa kanilang puso. Kaya pagdating ng problema, nawawala sila. Magaling lang makinig. Bakit sila magaling makinig? They wanted to listen what they want to hear. Ngayon, kapag ang mensahe patungkol sa tatamaan, sa kanilang ginagawa, sa kanilang pamumuhay, sa kanilang kasalanan, ayaw na nila yon. Ayaw nila yon. Kaya, sabi sa 37, no? But though he had done so many miracles, imagine mo yon, right before their eyes, nakakakita po sila ng miracle. Again, although they love miracles, but miracles pointed to Jesus. Nagigets po ba ninyo? Gusto nila yung miracle, bakit hindi? Naalala niyo po yung Panginoon, nagpakain po siya ng 5,000 and then pumunta siya sa kabila, di ba, pinagaling niya yung lalaking inalihan ng demonyo sa gatherings, and then bumalik po siya uli kung saan yung pagpapakain ng 5,000. Sinalubong siya ng maraming tao. Okay, tuwan-tuwa sila. Alam sabi ni Jesus, kaya lalo kayo natutuwa dahil nabusog kayo, hindi naman dahil sa miracle, hindi naman dahil sa akin. Naintindihan niyo po ba? These are the kinds of disciple. Okay? These are kind of disciple, they are just curious, and that is all. Marahil sa inyo, mga kapatid, kinakailangan isuko niyo po ito. Okay? Yung tipo bang magiging excited ka lang sa gawain, magiging excited ka lang sa pakinig ng mensahe kapag gusto mo yung napapakinggan mo. Okay? Mahalaga, mga kapatid, again, nakilalanin mo mabuti. Because if not, wala pa ho kayo sa first step. Okay? Wala pa kayo sa first step. Because being curious in the Word of God, it means we listen attentively and not selectively. Ito mga to, yes, curious sila, pero nandun lang. Hindi sila nag-push through kung sino nga ba itong Panginoon na kanilang nakilala or dapat kilalanin. Again, ulitin ko po nung nasa earthly ministry ang Panginoon, He always worked and He always word. Okay? So, grammatically, that's not correct. But, to make it more realistic, nagtuturo siya at gumagawa siya ng himala. Lagi yon. Pag gumawa siya ng himala, papaliwanag niya through the word. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, it points to Him na ako yung katuparan ng pangako. Kapag nag-preach naman ng Panginoon, right after that, gagawa siya ng miracle. Naalala yun, nandun po siya sa synagogue. Okay? Nagtuturo siya about a certain book. And sabi ng Panginoon, ako to. And pagkatapos may nakita siya, yung lalaking deform yung kamay, pinagaling niya. He do what? The miracle. Why? Again, because Jesus Christ is the main reason why Christian, bakit ang mananampalataya ay nagpapatuloy o magpapatuloy sa buhay pong ito. Amen po ba? So, again, a curious disciple listens attentively and not selectively. Pangalawa na dapat po natin, on the second level, again, ano yung curious nga po ulit? Ibig sabihin, they listen attentively and not selectively. Pangalawa, convinced disciple live what he believes seriously. Okay? So, yung kanyang pananampalataya ay naisa sa buhay din naman po at the same time. Hello? Yung kanyang paniniwala ay naisa sa buhay. Kaya nga po maging maingat po tayo sa ating pamumuhay sapagkat kung paano po tayo namumuhay, sabi ko nga po lagi, ganun po natin pinapakilala ang Panginoon. Kung hindi ka seryoso sa devotion mo, hindi ka seryoso sa Lord. O palitan natin, walang kwenta si Lord. Pastor, ang pangit na salita. Yes. Bakit? Nakikita sa buhay mo Kung mahalaga pala ang Lord, dapat nag-a-attend ka ng prayer meeting. Actually, that kind of level, dapat tapos na tayo dun Sa totoo lang, hindi na natin sinasabi na, dapat maging masipag kayo sa'yo. Hindi na dapat ganun Okay? Pero dahil nababanggit po ito, God is giving you an opportunity, a chance for you to acknowledge kung ano po yung kulang sa atin sapagkat ang Diyos po nagtuturo sa atin. Sa ayaw niyo po at sa gusto, mga kapatid, itutuwid ka ng Panginoon. Bakit? Anak ka niya Itutuwid ka ng Panginoon. Bakit? Mahal ka niya Itutuwid ka ng Panginoon. Bakit? Gusto niya pagpalain ka niya Ang pagpapala ay sa mga sumusunod.
Huwag kang hingi ng pagpapala kung hindi, wala ka naman bahalak sumunod. Kahit nga ikaw magulang eh. 'Di ba? Yung anak mo, anay katamad, manos plato, biyasang mamipi. Kaya ba't anay kalakas manyad pera kaya ka, pasundin na namin yung 20, 20 ya mo ma. Ang kapal ng pes. Nagigets po ninyo? Ganun din sa ating Ama. Oo, ligtas ka na. Okay? Oo, papunta ka na ng langit. Pero yung pagpapala dito sa lupa, mga kapatid, mga minamahal, bukod sa pananampalataya, may kasama pong gawa. In fact, kung totoo ka mananampalataya, dapat nakikita sa gawa. Amen? Ano po makita po natin? Tingnan nyo ito. In verse 42. Okay? Kasi kanina, from verse 38 hanggang verse 40, wala eh. Talagang, alam mo yun, curious lang sila. Ang gusto lang nila makita, yung pwede nilang matanggap. Ang gusto nilang marinig, yung gusto nilang mapakinggan. Kaya pala, it applies to them. Sabi ng 40, He had blinded their eyes and hardened their hearts that they should not see with their eyes. Hindi nila nakikita yun. Oo, gusto nila, Kristiyano sila, pero ayaw nila yung magiging active. Ayaw nila yun. Ang kwenta nun, hindi nila nakita kahalagahan ng Diyos. Sige nga, palit tayo. Kung kayo magiging pastor, paano ipipreach to? There are times na kinakailangan maging matapang sa preaching kasi nga mayroong mga pagkakataon, masyado na makapal ang inyong muka, masyado na makapal ang inyong kalyo sa inyong mga puso, hindi na tumatagos. Kulang na nga lang, banggitin yung pangalan ninyo eh. Ano yun, para pahiyain? No, it's not. Ginagawa po yun bilang pagpapakita na ang Diyos, seryoso siya sa'yo. Sapagkat alam ng Diyos ang nagagawa ng kasalanan kung mabubuhay ka sa ganitong klaseng pamumuhay. Kasi yung mananampalataya, hindi na nabubuhay sa kasalanan. Mamaya, mababasa ninyo directly. Bakit? Amen? So, pangalawa, kanina curious eh. Diba? Yung tipong, okay, hindi sila, gusto lang nila pakinggan kung ano gusto lang pakinggan. While the convinced, eto naman yung convinced, naniniwala sila kay Kristo. Pero, hindi sila nagko-commit. Walang commitment. Tingnan nyo, sino itong mga taong ito? 42. Nevertheless, meron daw mga tao, meron mga disciple. Nevertheless, ang sabi dyan, among the chief rulers, take note of that, ha? Okay? Also many, again, ginamit na naman yung word na believe. Okay? Believe on Him, but because of the Pharisees, they did not, ano sabi dyan? Confessed Him. Kanina, hindi, yung curious, alam mo yun, wala, hindi nila tinitingnan ng Lord. Pero gusto nila teaching. Pero itong mga to, they believe Jesus. Pero walang pamumuhay. Kaya nga, point number 2 natin, ulitin ko convinced disciple, live what they believe seriously. So napakahalaga po nito mga kapatid. Tingnan po natin, tuloy po natin Did not confess, sabi ng 42, lest they should be put out of the synagogue. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang pamumuhay po nila, although kilala nila ang Panginoon, hindi sila committed. Hindi kawalan sa kanila kung, alam mo yan, may gawain man o hindi. Bakit? Kapag sineryoso nila ito, malaking mawawala sa kanila. Trabaho, diba? Award dito sa lupa. Kasi sabi dyan, diba? 43, tingnan natin For they love the praise of men more than the praise of God. Ang liwanag, no? Oo, naniniwala sila sa Lord. Di ba? Siguro iba sila sa hindi mananampalataya. Kahit hindi mananampalataya, pag sinabi yung mahal nila, Diyos, sasabihin nila yun eh. Pero yung convinced disciple, kilala nila the very essence, the very presence of God. Kaso hindi sila makapag-commit. Bakit? Takot mawala ng trabaho eh. Di ba? Ayan they love the praise of men rather than the praise of God. Ang tindi nito, kaso iba to eh. Kasi yung kanina, medyo bulag sila, ayaw nila makita yung Lord. Pero sila, kita nila yung Lord, pero ayaw nila mag-commit.
Okay? Tingnan natin. Verse 44. Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. Ano po yung statement na yan? That is the plan of God. In short, the plan of salvation. Amen? Ayan o, He that believeth on me, sumasampalataya sa akin, believeth not on me. Hindi lang sa akin basta nananampalataya, kundi sa greater plan ng Panginoon. But on him that sent me. Sino yung nagpadala sa kanya? Ang Ama. John chapter 3 verse 16. Tama? For the Father so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun, no? Okay? That whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So balik po natin. Sa 45. Saan sabi sa 45? Ganito. Okay? And he that seeth me, seeth him that sent me. Ano ibig sabihin nito? Kung bakit naparito si Kristo, kasi pinadala siya ng Ama, kasi yun yung plano ng kaligtasan. Kung bakit nagkaroon ng kaligtasan, kasi si Kristo ang susi na ang taong makasalanan ay makonekta sa Diyos. Yun yung ibig sabihin nito. Sa ganon, kapag nakita mo si Kristo na siya yung daan, nakita mo na rin yung Ama. It means to say, you have a relationship with God. Ngayon, kung kilala mo ang Panginoon, what hinders you on following Him? Tama? Kaya nga sabi po natin kanina, not all disciples are followers. Kasi bukod sa dapat curious ka to God's Word, you should be convinced of who Jesus is. And in fact, if you're convinced of who Jesus is, it's evident or malaking ebidensya, nakikita yan sa paraan ng pamumuhay. Ang simple, pero yun yung totoo. Ang simple, pero dapat ito yung makita. Mga kapatid, hindi ho ito patagalan. Okay? Pwede sigurong matagal ka ng Kristiyano, pero ang layo mo sa Lord. Iba rin naman syempre yung matagal ka ng di nag-a-attend, o matagal ka ng hiwalay sa Panginoon. Pero ang ibig sabihin po natin, the bottom line is, we should connect to God because that is the very reason, the plan of God, for us to be connected to God Himself, to the Father, through the Lord Jesus Christ. Then therefore, God wants you to become a disciple of Jesus. Ano nga yung disciple uli? Una, curious. Okay, that's the first step. Pero hindi nagtatapos dun eh. Kasi sabi ko nga, maraming curious, parang yung buto na, alam mo yun, napunta sa batuhan. Okay? Hanggang dun lang. Masaya lang sila nakikinig. Kung gusto nila mapakinggan, puro blessing, kung paano ma-improve yung buhay. Pero yung pagsusuko, yung pagsasuffer, ayaw nila ng ganong message. Ngayon, kung ilalagay natin dun sa parable, tong number 2, okay, yung mga rulers na ito, sila po yung buto na napunta saan? Sa tinikan. Nagkaroon ng ugat, there's a possibility and tendency na magbunga, kaso nga lang, there is something else na hindi nila maisuko. Ano yun? Yung tinikan. Yung tinikan na ito, sila yung nag-a-absorb ng nutrients na dapat na para saan? Para dun sa buto, para dun sa mananampalataya. Mananampalataya, kung ikaw ay tunay na nakikristo, dapat naninindigan ka, nakikita sa pamumuhay. Nakikita mo dapat sa pamumuhay. Nakikita na ikaw ay ligtas, nakikita ay tunay na konektado sa Diyos. Konektado sa Diyos. Ito yung sinasabi ko sa verse 46. Ito na. Kasi sabi dito, ganito sa 46. Sabi dito, ganito. And I am come a light into the world. That is Jesus Christ, right? That whosoever believeth on me. Again, ha? Ang tinutukoy dito, disciple. Dapat may kasamang pananampalataya. Yung tinatawag po natin pagsunod. So you are curious and you are convinced of the Lord Jesus Christ. And then sabi dyan, should not abide in, ano sabi dyan? Darkness. Medyo malalim, ano? Yung word na abide, ibig sabihin dyan,
hindi ka pwedeng mabuhay na wala yan. Sabi ng Lord, abide in me as the branch cannot bear fruit of itself except it abides in me. Dapat sa sarili mo, dapat nagtitiwala ka sa Diyos. Takot ka mawala ang Diyos kasi the moment na nawala ka sa Diyos, mawawala na lahat, mamamatay ka. Wala yung proteksyon, wala yung pagpapala, wala yung pag-iingat, wala yung pangako. Why? Because you are not abiding in Christ. Ngayon, ang sabi kasi dyan, abide in darkness. Sabi dyan, ulitin ko whosoever believeth on me, ang sino man nagtitiwala, should not abide in darkness. Ang mananampalataya, hindi na nabubuhay sa kasalanan. Ayun, naliwanag. Ayun lagay mo sa King James. Okay? That whomsoever believeth on me, okay, should not abide in the... Kaya nga mananampalataya. Hindi sinasabi dito hindi na tayo magkakasala eh. Nagkakasala pa rin tayo, pero hindi na tayo nag-a-abide sa kasalanan. Hindi na dapat tayo nabubuhay sa kasalanan. Hindi mo nagiging natural yung nagkakasala. Nagkakasala ka, pero hindi yung, alam mo yun, para bang wala lang sa iyo. Hindi yung gano'n naman mananampalataya. Siguro sometimes nakikimarites ka, pero hindi mo sinasabuhay pagiging marites. Tama? Siguro, minsan pag nadudulas ka, napapamura ka, pero hindi ka pala mura. Amen? Kakilala akong ganyan, minsan pastor pa nga eh. Sa Korea. Sakyan kami, no? Tulin biglang may dumaan na bata. Preno sarado yung pastor. Eek! Sa likod, may pastor, nagmura, tutut. Kami lahat patahimik. Tapos sabi na lang ng pastor, talagang si Satanas, Sabi ang ganon. Grabe. Iyang hiya kami. Meron bang ganon, nagmumura pa rin? Sana wala na, no? Para maiwasan mo yan, for you to take away bad habit, you need to change it with a good habit. Ang hirap matanggal yan, sa totoo lang. Halimbawa, ano man pagkakasala na gusto isuko sa Panginoon, pagiging marites, hindi matatanggal yan na hindi ka magmamarites. Papalitan mo yung bad habit with a good habit. Instead na minamarites mo ibang tao, imarites mo si Lord. Nagets niyo? Instead na isinisigaw mo, pangapangit na salita, mga mura, isigaw mo, di ba, yung mga papuri sa Panginoon. Umawit ka. Diba? Kasi nga, we are pleasers of God and not pleasers of men. Okay na yun na tinatawanan ka dahil boses lata ka. Kasi sa puso't isipan mo, Lord, ayoko na magkasali. Gusto ko mamuhay ako na may kaayusan at kabanalan sa inyong harapan. Amen po ba? So a curious disciple listens attentively and not selectively. Second, a convinced disciple, that's the second level, live what he believes seriously. Hindi niya bibiruin ang pamumuhay sa Panginoon. Yung taong seryoso, mga kapatid, alam mo yan, ina-anticipate niya yung mga bagay na, alam mo yan, kontrolado naman niya. Okay? Minsan kasi nasa pagpipili lang yan eh. Let's say for example, if you are planning on attending a certain gathering in the church, at napatapat yan na merong outside activity na hindi naman related sa church, marunong ka dapat tumimbang. Sabi ko nga, nakakatuwa, meron ilang mga miyembro po sa atin ngayon. Ngayon pa lang natututo na magpaalam sa pastor. Okay? Pero tatandaan niyo po kasi, kapag kayo mananampalataya, you will have a choice. May mga pagkakataon kasi na humingi ka lang ng, na parang, alam mo yan, confirmation sa ginagawa mo o hindi. Pero mahalaga kasi dito, dapat serious ka sa bawat decision mo sa buhay. Yung tipo pag nag-attend ka ng gawain, dahil gusto mo ma-please ang Panginoon, hindi dahil may pangangailangan ka lang o may iba ka lang motivation. Kasi nakakalungkot, kapag ganun ang ating kaisipan at hindi nangyari yung nasa isip po natin, ano nangyari madalas? You are discouraged. You are disappointed. Disappointment means hindi nangyari yung gusto mo mangyari, kaya ka disappointed. Mananampalataya, ba't pa tayo naglilingkod sa Panginoon? We are serving God for the praise and the glory na nagligtas po sa atin. Amen? So napakalaga po nito.
So, these followers, ng mga taong ito, they are convinced. Alam mo yan, magaling magturo ang Lord, pero ganun lang. Ito namang mga kasunod natin, alam mo yan, naniniwala sila who Jesus is, pero may mas mahalaga pa kay Lord Jesus. Ano yung mas mahalaga sa kanila? Yung sasabihin ng mga Pharisees. Tama? Ayun ang sabi dyan, no? Okay? 42. Nevertheless, among the chief rulers, also many believe. Kilala nila ang Panginoon. Pero talagang sapat po ba yun? Hindi, dapat nasa pamumuhay. Kasi itong mga taong ito, sabi dyan, no? But because of the Pharisees, they did not confess Him. Sa Tagalog, ganito ang sabi. Okay? Sabi po dyan sa 42. Sabi kasi dyan, no? Subalit, hindi nila maipahayag ito dahil sa takot, saan daw? Sa mga Pariseo. They could not testify of Him. Alam nila eh. Pero hindi yung nagtutulak sa kanila para maging committed sila sa Panginoon. In fact, that statement or that word is yung number 3 po natin. A committed disciples live what? The old self steadfastly. Okay? A committed disciple lives the old self steadfastly. Iniiwan niya yung dating siya. Lagi yon. In fact, that's the very word na sinabi ng Panginoon, tama? If any man will come after me, let him deny himself. Let him deny his old self, yung lumang siya. Yung siya na hindi nagiging matagumpay, yung siya na lagi nabubuhay sa kasalanan, and at the end of the day, alam mo yan, he is always defeated, iiwan niya yon. That's how you become a genuine disciple of Jesus. In what word? Committed. Pagsasamahin mo yung dalawa, alam mo yung kanyang salita, at dahil sa salitang yan, yung pananampalataya yan, isinasabuhay mo siya, nakikita sa paraan ng pamumuhay. Kung tatanungin ko kayo, anong level kayo? Are you a curious Christian? A positive one? Alam mo yan? Itaas mo pa. Kinakailangan maging, kinakailangan maging convinced. Kasi itutulak ka ng, alam mo yan, pakikinig ng mensahe kung sino si Kristo eh. Mga kapatid, pag nakikinig ba kayo ng mensahe, nagtutulak ba ito para, alam mo, mas makilala niyo ang Panginoon? Amen po ba? Nagtutulak ba ito sa inyo para, alam mo yun, uy, magpapatuloy ako sa pagiging mananampalataya kasi masaya maging Kristiyano. Paano nagiging masaya? Sabihin mo sa kabila ng problema, kaya mong ngumiti sa buhay sapagkat ang buhay ay hindi limitado ng mga bagay na nakikita. Kaya pala in Colossians, makikita po natin chapter 3, tama? Na kinakailangan, we need to set our affection on things above, not on things on earth. Kasi yung mga bagay na panlupa, mga bagay na panandalian. Yung mga bagay na panlupa, ito yung mga bagay na nasisira. Yung mga bagay na panlupa, yun yung hinahangad ng mga tao makalupa. Hindi ka na makalupa eh. Makalangit ka na. Kahit na amoy lupa ka, makalangit ka na. Amen? Amen. A committed disciple lives the old self steadfastly. Kinakailangan manindigan ho tayo doon. Ang sabi ng Bible, ang taong, alam mo yan, nabubuhay sa kasalanan, ay parang asong sumuka, pagkatapos yung sinuka, babalikan niya uli. Pastor, nakakadiri. Ganon. Ang taong nakakilala sa Panginoon, tapos bumabalik. Well, sabi daw nila, nakwento ko na rin sa inyo to eh. O nasabi ko na to sa inyo. When the Bible tells about the analogy of the animals, kapag sheep, Christian yan. Kapag aso, baboy, donkey, mga unbelievers po yan. Na kung bakit ko po sinabi yung aso na bumabalik sa kanyang suka, minsan kasi Kristiyano ka na, alam mo yun, tapos bumabalik ka pa, hindi ho yung gawaing Kristiyano eh. Gawain po yan ng taong hindi nakakilala sa Diyos. And sometimes, we need to check ourselves. Baka nangyayari yan kasi hindi ka patunay na nakakilala sa Panginoon. Hello? Tagal-tagal mo na, matampuhin ka pa rin. Ano ba naman yan? Hindi na tayo nagbago. Tama? Tama?
Kasi yung mundo gagawin nila, ay sa church, lagi ka naman pinapahiya. Anong gagawin natin? Hindi natin papangaral ng kasalanan para sa ganun makita natin mga bagay na dapat po natin baguhin. By the way, huwag niyo po papakinggan yung mga ganyan. Marami kayong makikita niyan sa FB, sa TikTok, sa IG. Lahat na nagsasabi na, alam yon, maraming ganyan mga kapatid. Kaya hindi sila ang basihan ng pananampalataya, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Babalik tayo. Who is Jesus? He's always teaches about what? The salvation that is in Christ. And He always teach how a Christian should walk. Okay? Lagi yung sinasabi ng Lord, tinuturo sa Kanya. Kasi nga, sabi ng John chapter 14, verse 1, ang sabi po doon, I am the way, John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So again, tama yung sinasabi dito, tama? In verse 44 ng chapter 13, okay? Sabi po dyan, He that believeth on me, believeth on me. He that believeth on me, believeth not on me, but on Him that sent me. And he that seeth me, seeth Him that sent me. Again, it speaks about the greater plan of God, which is the plan of salvation. And at the same time, pagkatapos ng salvation na yan, it connects us to God. Mga kapatid, as a disciple of Jesus, dapat evident po ito. You are a curious disciple, you are a convinced disciple, at yung pinakapangatlo at bubuo, okay, sa lahat ng level na ito, you are a committed disciple of Jesus Christ. Kapatid, alin kayo dito? Baka hanggang convinced lang kayo or hanggang curious lang kayo. Okay, natutuwa ka sa preaching, nagpapatawa si pastor, o di kaya masarap makinig ng devotion, pero hanggang doon lang, hindi lumalalim yung relationship mo sa Panginoon. Kapag nakikinig kayo ng salita at hindi lumalalim ang relasyon mo sa Panginoon, you are just a curious disciple. Dapat may pagpapatuloy. Aangat ka sa pangalawa. Ano yung pangalawa? Convince. Ibig sabihin, pag nakilala mo na ang Panginoon, merong pagsasaayos ng buhay, may paglakad, may pagsulong, may paninindigan. Kahit na napapahiya ka, kahit na napapersecute ka, magpapatuloy ka pa rin. Why? Because you are convinced of something na hindi mo pwedeng iwan sapagkat nakita mo ang buhay at ang buhay na yan, you will abide in that. Yan yung utos ng Panginoon eh. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abides in the vine. Sino yung vine? Again, the Lord Jesus Christ. And those disciple, ano sabi doon? Na nananampalataya sa Panginoon, okay, sabi ng 46, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Hindi na nabubuhay sa kasalanan. Baka naman mamaya naniniwala ka nga sa Panginoon, kaso may sideline ka. Alam mo yan? May nagsusugal pa rin hanggang ngayon. Ha? May nagsusugal pa ba? O baka naman, ito, maging maingat tayo. It is slowly creeping in the churches, specifically sa mga girls. Nauuso ngayon ang relasyon ng babae sa babae. Yeah. Dati hindi sila obvious. Ngayon, napaka-obvious na. Sa mga kaklase ko, meron akong 3. Sa mga tinuturuan namin na high schooler pa lang sila, meron na din. Kapatid, ikaw ay babae sa katawang babae. Hindi ka babae sa katawang lalaki. Walang ganun. Tandaan nyo, kailanman hindi nagkakamali ang Diyos. Dalawa lang yun eh. Ang nagkamali, yung gumawa o yung ginawa. Pero hindi pa rin natin pwedeng sabihin yun eh. There's something wrong with that person. Tama? May disenyo ang Panginoon. Huwag niyong babaguhin yan. Kung may nagsasabi sa yung lalaki ka tapos babae ka, kailanman hindi sa Diyos yan, sa demonyo yan. Dapat yung hindi i-entertain yan. Kung lalaki ka, na-attract ka sa lalaki, hindi ho yan sinasabi ng Diyos kailanman. Sa demonyo po yan. Kung babae ka, na-attract ka sa babae to the point na gusto mo makapagrelasyon, hindi yan sa Diyos. Sa demonyo po yan. Diyan nagsisimula yan eh. Nakikinig po ba kayo?
i-advance ko para at least alam nyo kung saan patungo lahat ng ito. Sa ibang bansa, hindi lang sila na-attract sa kapwa nila babae, na-attract sila sa hayop. Yeah. You know the word bestiality? They are making sexual contact sa mga hayop. Pastor, nakakadiring example. Yeah, because it started in there. Ganyang kalala ang ginagawa ng kasalanan. Hello? Nakikinig mo ba kayo? Nakakalungkot, ang mga LGBT community, they don't raise that issue. Okay, doon lang sila sa, alam yan, doon sa, hindi, lalaki ako kaso nga, babae ako kaso nasa katawan ako lalaki. Hindi lang ganoon. Mayroon na mga issue ngayon na naniniwala sila, hindi yung babae o lalaki. Alam mo yan, hindi, pakiramdam ko, chihuahua ako. Nakakatawa na, hindi, pero sa ibang bansa, serious issue yan. Ito pa. Pakiramdam ko, hindi ako lalaki, kundi ako yung lampara. Ang tawag ko dyan, trans-species. Kasi transgender, alam mo yan, cross-gender. Ngayon, trans-species, you are not a person, it's either hayop ka or gamit ka. Meron pa yan, trans-aged. Alam mo, 42 years old ako. Tapos gagawin ko, magtatagal ako ng damit, magda-diaper ako. Kasi feeling ko, dapat nyo akong tratuhin na parang 4 years old. Ang tawag po dyan, trans-aged. Ang dami ho niyan. Meron pa nga eh. Hindi ko alam kung dapat tayo matuwa. And sinabi ko na po ito, na American po siya, pero transracial siya. Alam niyo kung ano kanyang identity? Siya daw, lalaki to siya daw ay babaeng Pilipina. Oo. Bumili siya ng tricycle sa Pilipinas, dinala niya sa Amerika. Bakit? Pakiramdam niya, she is transracial. He is a Filipina woman. Meron din, sa Amerika din. Ewan ko, mga Amerikano, sila din naman nagdadala sa atin ng mga di ba? Korean naman siya. Alam mo, kaya nagpa-opera siya, yung mata niya, siningkit niya, ngayon, pangit niya. Grabe yung tawa niyo, kakaiba. But on a serious note, hindi natutuwa ang Diyos. Hindi niyo pwedeng babuhin ang disenyo ng Panginoon. Amen kayo ng amen. Ang itim niyo, gusto niyo magpaputi. Lumalaklak ng gugluta tayo dyan. Hindi ko sinasabing pangit ang magpaputi. Take note ha. Pero yung i-deny mo, napapangitan ka sa kulay na ibinigay na balat sa'yo ng Panginoon, may problema ho tayo dyan. Pero kung gusto mong pagandahin, why not? Pero kumbaga para bang magiging critical ka o parang alam mo yun, sa dinisign ng Panginoon sa'yo, doon nagiging pangit. Nagigets niyo po? Naisingit ko lang yan, pero sabi ko nga, ang bottom line po natin dito, hindi na tayo nabubuhay sa pagkakasala. Nagkakasala tayo, pero hindi tayo nabubuhay dyan. Ang ginagawa natin, nagpapatuloy tayo sa buhay na hinihingi po natin ang kapatawaran at pinagsisisihan po natin ang makasalanang pamumuhay at lumalakad tayo sa kabanalan. Amen? So mananampalataya, lahat po tayo ay mabuhay na nalalaman po natin ang level ng pagiging tunay na alagad o tagasunod ng ating Panginoon. Curious disciple, convinced disciple, and a committed disciple. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Father, we ask to continue to bless us. May your Spirit continually talk to us. Mangusap po sa amin. Patawad, Panginoon Diyos, sa aming kalikuan, sa aming mga kasalanan. Sa Panginoon, akala namin napakasimple lang na aming ginagawa. But sometimes this small portion na kasalanan na aming ginagawa, it will lead us into something serious na nagiging talunan ng aming buhay kasi napakalayo po namin sa inyo. Father, we continually ask for your forgiveness. Makita po namin ang aming sarili at mabago po namin ito. Huwag po nawang mangyari, Panginoon, na na-enjoy lamang po namin ang mga joke o inspirational ideas in the messages, O God. Help us to become a convinced
disciple of your teaching na maaari makapagpabago sa aming buhay. To the point that it will lead us to become a convinced disciple. Panginoon, yung kinikilala po namin kayo. Na inaalam po namin yung mga bagay na ayaw mo at mga bagay na gusto mo upang mapabuti ang aming papaglilingkod sa inyo. Tigit sa lahat, Lord, umabot po nawa kami sa level na kami po ay committed disciple. Lord, patawad po na kung minsan humihintuin po yung aming paglago. Na kinakailangan po naming iwan yung aming sarili at kilalanin po namin kayo at maisabuhay po namin, Panginoon Diyos, yung mga tinuturo niyo po sa amin. Thank you so much, Father, for this opportunity that we have heard kung ano po yung kalooban niyo po sa aming buhay. And we ask, Lord, na patuloy na kayo po manguna at magpala po sa amin. Salamat po ng marami, Ama. Pinabalik namin sa iyong papuring pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.